Magandang araw mga lods. Another day, another tips, and another vlog syempre. So ito, papunta pa lang tayo ng trabaho mga lods. At meron tayong pag-uusapan na nakita ko dun sa comment section kung ano na yung experience ko sa 17 grams na fly ball. So versus doon sa stock na 19 grams. So ngayon naka 17 grams plywood tayo dito kay Onyx. So sa mga gustong magpalit at gustong magtaas ang konsyon ng gasolina, syempre mas gaganda yung hatak. So plywood lang ang pag-uusapan natin, ha, plywood lang. So wala tayong ibang papalitan. So explain ko rin sa inyo mga lods yung mga experience ko sa 17 grams versus doon sa 19 grams, kung ano yung mga pinagkaiba mga lods. So kung bago ka pa lang sa channel natin regarding sa mga tips about sa motor, so nasa tamang channel ka mga lods, dahil ako ay sinishare ko kung ano yung tips at experience ko sa mga parts na pinapalitan natin mga lods. So ayun, let's go. Pag-usapan na natin regarding doon sa magiging gas consumption ng 17 grams at 19 grams. So may mga ano yan may mga effect talaga, pero hindi naman ganun sa kalayuan, no? So sa 17 grams or doon naman na tayo start sa 19 grams kasi yun talaga yung pinaka stock natin na flyball dito sa Honda Click 160. So ngayon mga lods, kinuha ko si Honda Click 160 ay second hand. So 19 grams, all stock pa siya nakuha natin. Naka 19 grams pa yung kanyang flyball. So 1 year na naka 19 grams. Ngayon mga lods, ginamit ko siya sa long rides. So yung 19 grams mga lods ay kumbaga yung pinakamabigat or mabigat na gramo ng flyball. So yung epekto ng magaan at mabigat mga lods, yung mabigat, doon tayo sa mabigat ay mababa yung RPM. So mahina or hindi ganong kalakasan sa arangkada. So the more na mas magaan yung flyball, the more na high RPM or malakas doon sa arangkada mga lods. So doon pa lang malakas, meaning ay malakas din kumonsumo ng gasolina, pero hindi ganoon kalakasan ng konsumo ng gasolina mga lods kasi nga naka all stock tayo. So kapag mabigat yung flyball natin, asahan nyo mabagal sa kanyang arangkada. So mababa yung RPM, meaning galing sa stock ay matipid talaga yung Honda Click natin, Honda Click 160. So matipid talaga siya pag galing stock, ano, wala tayong pinalitan. So dinesign yan ng Honda, kung nakikita nyo or napapanood nyo doon sa vlog ni Kapwa. So naiiwanan siya sa mga arangkada or sa starting, pero ang kagandahan doon sa mabigat na flyball mga lods ay malakas dumulo or may pangdulo. Yun ang kagandahan ng naka 19 grams. So malakas sa duluhan. Ang makikita ninyo ay humuhugot yan, mabilis na humuhugot. Tumataas din yung kanyang RPM, no? Or tumatakbo ng basta lakas ng dumulo ng mabibigat na gramo. Ngayon doon tayo sa magaan na gramo. Ang magaan na gramo ng bola, or sabihin natin na 17, pero malakas sa RPM, malakas sa arangkada, as in aangat talaga agad.
Okay, ganyan. So, pero meron din siyang dulo kapag hindi tayo lumayo doon sa grams ng stock. Halimbawa, nagpalit tayo ng galing stock ay 19, nagpalit tayo ng 18 or 17 grams. So meaning hindi naman siya gaano kalayuan or hindi siya malayo doon versus sa stock. So tumaas yung RPM natin at the same time lalakas din yung ating starting or arangkada ng ating motor. Tapos meron din tayo na dulo or kahit hindi naman as in ganong kalakasan sa dulo. So depende pa rin yon sa pulley na ginagamit natin. So may mga diagram yan. So sa pulley doon nga naman mag-a-adjust. So ang hirap tunuhin ng mga nakabola, naka-pulley. Ang hirap tunuhin, promise. Pero marami nagsasabi na mix combination ng bola, so magaan saka mabigat. So goods naman yun mga lods, pero ang hirap po tunuhin, promise. So kung ako sa inyo, pwedeng straightan yung palit. Halimbawa sa 6 na bola natin ay 17, straight 17 lang tayo. Halimbawa kung palit ka ng 15, straight 15 lang po tayo mga lods. So wag na po tayo muna doon sa mix combination ng flyball. Sobrang hirap tunuhin, promise. So baka magiging lugaw yung takbo ng motor natin kapag hindi balance yung timpla natin doon sa flyball. So ayun, diretso na tayo sa experience ko doon sa 17 at 19. So sa 19 ko na grams, kung pag-uusapan sa gas consumption mga lods, napakatipid. So I think 54 to 58 per liter ko. 54 to 58 per liter ko sa long drive. So ngayon doon sa lakas ng mga lods, mas maganda gamitin talaga yung naka 17 ka tapos matraffic, kasi pagpiga mo aangat talaga yung natin, lakas arangkada, promise. Ako nagsasabi sa inyo mga lods. So ayun, sa 19 grams natin mga lods experience, so bagal talaga sa arangkada. Tapos malakas sa duluhan mga lods. At the same time napakatipid sa gasolina, kasi nga mababa lang yung kanyang RPM sa arangkada. So napaka lang siya, napaka smooth lang. So ang kagandahan nun, ang lakas dumulo mga lods ng mabibigat na bola. So malakas dumulo. Then ngayon gamit ko ay 17 grams. Yan, kung gusto mo talagang pang racing so doon ka sa matataas na RPM. Yan, kaya nito, kaya sa mga matraffic, kung gusto mo talagang pumiga agad. Pero syempre nasa safe lang tayo mga lods, hindi tayo kamote. So ayun, 17 grams pag-usapan natin. Experience ko sa 17 grams sa gas consumption ay medyo tumakaw yung motor natin, kasi nga the more na magaan yung pliable na ginagamit natin, the more na mas tataas yung RPM. Meaning, pag tumaas ang RPM, tataas din ang konsumo ng gasolina. Pero, hindi ganun kataasan yung kain ng gasolina mga lods. Kaunti lang naman diferensya doon sa ating stock pliable. Pero ang kagandahan nito mga lods, kapag naka 17 ka,
syempre dapat yung pulley set mo babaguhin mo rin. Ayan, para mas parang may karga ang datingan. So hindi yun. So pliable lang pag-usapan natin. So ngayon mga lods, ang 17 grams sobrang lakas sa arangkada. So maninibago ka doon sa stock na pliable mo. Ayan o. Yan, kaunting piga mo lang or kahit na dahan-dahan na yung takbo mo dito sa mga matraffic mga lods, ay muusad at arangkada yan agad. Ayan o, diba? Tapos pagdating sa duluhan mga lods, hindi ka rin naman maiiwanan. Talagang pagbibigyan ka ng 17 grams. Yun ang pinaka ano niya, yung kagandahan niya. So dahil nga mabigat yung motor natin, siyempre asahan na natin na medyo ang bigat niya ay arangkada, sobrang bigat. Pero malakas naman yung ano natin, yung engine. Naka 4 valve naman yan. Kaya napaka solid sa duluhan ng mga naka 4 valve. Tapos naka setup. Uy, sarap nun mga lods. Sarap din sa gasolina. So kung gusto mo talaga na makatipid ka sa gasolina mga lods, ay huwag mong palitan yung kanyang flyball. So doon tayo sa stock lang para yung konsumo ng gasolina natin ay makakatipid tayo or mababa lang yung konsumo ng gasolina. Pero kung gusto mo ng top speed at parang may pang racing, yan, doon naman tayo sa medyo magaan-gaan na flyball. Pero mga lods, asahan mo na tataas yung konsumo ng gasolina, no? Yun lang naman yung nakikita kong ano, versus dun sa stock. Sa experience ko, mas prefer ko yung naka 17 grams ako, kasi nga hindi naman tayo palagi sa long rides. So lagi tayo ay nasa traffic na lugar. Ito sa Puerto Princesa City sa matraffic. Ang gusto ko doon kasi ay ano mo ganito. Ayan, kahit hindi halos mo pigain yung ano niya, ay mabilis na yung takbo ng motor natin. Ayan, kahit hindi mo napigain, may ayan ganyan lang. Simpleng ano lang, simpleng piga lang mga lods, ay arangkada talaga ng maayos yung motor natin. So nagagamit natin to 17 grams mga lods sa long rides, napaka ganda. Pero kung nakikita ninyo nakaraan, so nagiging 41 na lang, 41 km per liter na lang yung gas consumption ko doon sa biyahe natin. So doon kasi may angkas tayo mga lods, no? So medyo may ano din, 65, parang 65 kilogram yung OBR natin. Plus ako, yan, medyo mabigat talaga, kaya medyo tumaas yung gas consumption natin nung nagbiyahe tayo na papuntang Rizal, yung sa long rides. Pero kung dito lang sa city ride mga lods, ang Honda Click 160 ay nasa 51.1 km per liter yung gas consumption niya, kasi nga puro lang naman siya patag. At the same time mga lods, ay hindi ka masyadong pumipiga. Ayan o, kasi nga mataas yung RPM natin, kaya konting piga mo lang ay ayan, usad agad. Ayan o. So yun lang mga lods, no, yung mga na-experience natin regarding sa 17 grams at 19 grams regarding sa mga rides
So syempre ang epekto nun yung RPM natin, gas consumption natin. So syempre doon pa rin tayo sa satisfaction natin kung saan tayo na satisfy. So sa kanyang speed ba, or sa kanyang tipid ng gasolina ba, or sa kanyang, so may mga kanya-kanyang preference yung mga riders. So ang iba kasi gusto nila ay ayan, racing or top speed. Yung iba naman ay gusto nilang makatipid sa gasolina. So hirap i-timing yung or i-balance yung mga ganitong scooter, no? Lalo na mga naka-CVT. Talagang maraming pagdadaanan at magiging experience bago mo makuha yung pinaka gusto mong setup pagdating dito. So sabi nga nila, kahit na naka CVT set ka pero lugaw pa rin yung takbo, meaning hindi mga loads ay hindi balance or hindi tugma-tugma yung mga pinanglagay mo, no? Kaya napakahirap. So hindi tulad ng mga walang CVT ay mabilis lang talagang gawan ng paraan para mas bumilis yung mga motor natin. So ngayon mga loads ay lahat ng mga papalitan natin dito kay Onyx ay i-share ko sa inyo. Syempre i-explain ko rin sa inyo mga loads kung ano yung mga best experience ko sa mga parts na pinalitan natin ngayon. Dahil nga naka 17 grams ako, so gagamitin natin or sasabihin ko sa inyo kapag sa long rides tayo kung ano yung mga napakaganda sa kanya. So yun lang, sa muli, this is Legendary TV mga loads. Kung may nakuha ka na kaunting idea dito sa ating video, so hinikayat kita mag-subscribe or mag-follow mga loads sa ating mga social media accounts mga loads. Ayan, Legendary TV mga lodi. So yan lang, hanggang dito na yung video natin. At syempre, ride safe sa lahat po mga loads. Ingat pa.